Ngayon, ang bagong series natin ay ito. Who cares? Sino talaga may malasakit? Yung series, who cares? Pero ang particular na titingnan natin ito. Well, no one cared for me. Habang walang nagmalasakit sa akin, while no one cared for me, God sought me. Ako'y tinulungan ng Diyos, ako'y kinalingan ng Diyos, ako'y hinanap ng Diyos, ako'y pinagmalasakitan ng Diyos. Habang ang lahat ay abala, maring ang iyong magulang, maring ang magulang mong OFW, habang ang iba'y abala na hindi ka napapansin, pero sabi rito, God sought me. Kinalinga ako, hinanap ako, tinulungan ako ng aking Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Sa ating henerasyon ngayon, napakatindi ng digital addiction. Napakatindi niyan. Nakakasira ng ulo, nakakawala ng focus, napapagod ang isipan, nag-go-off sa trabaho, sabi, masama po ang pakiramdam ko, nahihilo ako. Paano ko hindi mahilo magdamag ka na nandiyan, pa-FB ka? Kaya nakikita natin kung anong impact ng modern day. At ang modern day na ito, meron tayong messenger, meron tayong libre na ang communication. Hindi katulad nung araw. Nung nagkasunog sa palengke, nung araw, meron doon sa munisipyo, tapat ng Bella Mart yun doon ako sa Bella Mart, narinig ko, yung kinakarang, chik, pagkatapos, hello, ang lakas ng sigaw. Yung sigaw doon sa usapan, dinig sa amin. Magpadala ko yun ng bumbero. Alan, hindi Bombay, bumbero. Kinakarang. Tapos, alam mo, mag-overseas call ka, pupunta ka dyan sa Rosario, o meron dyan booth. Tapos magbabayad ka, di ba? Tatawagan mo yung kamag-anak mo sa abroad. Ang laki ng kaibahan. Game changer. Nag-iba ang tao. Sa kabila ng libre ng komunikasyon. Sa kabila nito, ang messenger. Sa kabila ng nakakapagpadala ka na ng pictures o kaya videos, nakakapagpadala ka na. Sa kabila noon, and yet, madali namang paratingin ang mensahe ng pangungumusta, pagmamalasakit, pagmamahal, yung mensahe. Wala. Putol. Why? Napaka-busy. At pagka nakikita yung mga ginagawa nila, yung pa-FB, patingin-tingin ng picture, sana all, alam nyo, ang hinahanap lang nila ay kung ano yung ginagawa ng iba. Usi. Puro mga usisero lang. Yan ang nangyayari po. Nauubos ang time doon. Alam nyo, kaya napakaraming resulta ito sa tao. Nagkakaroon ng yung emotional needs, hindi napupunuan. Nung araw, nung aking kapanahon ng 1950s, yung iba sa inyo, di pa pinapanganak ng time na yun, 1950s yun. Nung panahong yun, slow ang move ng tao. Bago ka makaluwas ng Maynila, sakay ka ng Luzon bus, o kaya yung mga saulog na yan, bihira ang biyahe. Pag ginabi ka, wala na. At saka yung papuntang Indang na yan, Kalesa ang ginagamit yan, papuntang Magallanes na yan. Napakahirap ng pagtatravel. Nakikita natin na nitong modern day, lalong mabilis na, pwede nang gawin ang lahat, marami tayong nagagawa mga bagay, ang tao ay naging lalong busy, naging focus sa kanyang career, naging focus sa kanyang negosyo, naging focus sa kaunlaran, ang kanyang personal na ambisyon. Ang mga anak ay napapabayaan at marami ang nagkakaroon ng nanineglect. Ako isa sa example ng mga neglected child. Kaya ako noon nanununog ng bihon, nung nakatira sa aming silong nung araw, kung ano-ano mga pinaggagawa kong kalokohan. Naglalaro ako ng kanyon, bago sisilipin ko yung kanyon, bakit ay pumutok. Sige, sindihan mo. Putukan ako sa mata. Dahil walang kalinga, wala yung personal touch. Busy ang mga magulang. 1950s yun, how much more ngayon? Na nagtatrabaho na ang tatay at nanay, busy. Wala nang time. Kaya dito, ang nalilimutan natin, genuine na malasakit. Yung tunay na genuine. Genuine o genuine. Kung gusto niyo, genuine na malasakit. Yung makatotohanang malasakit. May malasakit,
May malasakit nga sa tatay at sa nanay, hindi ko naman ramdam. Narinig niyo, uso ngayon yan yung ramdam. Dumating ka na pala, hindi ko ramdam. Kaya ngayon, mga minamahal ng Panginoon, napakaraming malulungkot na tao. Napakaraming mga tao ay merong emotional distress. Naghahanap siya ng may kakalinga sa kanya. But ang problema, who cares? Parang nag-iisa na lamang siya. At natatandaan ko noon na nung wala pa ako sa Panginoon, napakarami kong ginagawa, lagi na lang dinadaan ko sa inuman. Pag birthday, inuman. Pasko, inuman. Bagong taon, inuman. Lahat na lamang inuman. Pagkatapos naman, masakit ang ulo. At yun ang ginagawa ko noon. At hindi ko sinasabi pong tularan ninyo dahil nagagawa ko yon dahil wala ko kay Lord. Kayong mga nandito, kaya kayo naririto, dinala kayo ng Panginoon dito sa church ngayong araw na ito. Dahil maraming sale ngayon. Magandang pumunta sa mall ngayon. Malapit na ang mga malls sa atin. Ang laki na ng ating 13, yung SM 13. Pero bakit kayo nandito ngayon? Hindi ba napakabuti ni Lord? Meron siyang binabago sa atin. Sa kabila ng ang trend ngayon ay makasarili ang tao, inisip natin na maging makadiyos tayo ngayong umaga. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ang totoo niyan, kahit napakarami yung followers sa FB, pag ikaw ay na-trouble, nag-iisa ka lang. Na-hospital ka, walang dadalaw sa iyo. Mga 2,000 o 200 na friends mo, hindi nila namalayan. Maliban na lang na ipakita mo, ngayon ang tao na lahat na lang ipinakikita. Lahat na lang pinipicturean siya, may sakit pala ganun pala. Pero hanggang doon na lamang, walang masyadong makarating sa ating panahon ngayon. Dahil sobrang busy. Digitally connected, but relationally disconnected. Kayo ba nag-agree sa akin yun? We are more likely digitally connected tayo, pero relationally disconnected. Tulad ng sinabi ni Pastor Jay, nagdi-dinner sila ng kanyang mga anak. Pero ang kanyang mga anak, sa restaurant, mamahaling restaurant, tapos tungo ang ulo lahat. Pagkapos, naisipan niya, i-text ko kaya ito. Oh, masarap ang pagkain. Nagulat yung anak niya, bakit mo tinatanong sa akin yan? Busy kayong lahat kayo, tungo ang ulo. Yung iba sa inyo, habang nagpipreach ako, at pagkatapos, pag ganito ang sinasabi ko, at medyo hindi niya masyadong naintindihan, tungo na ang ulo sa cellphone. We are digitally connected, but relationally, ang mga tao ay disconnected, and the same with the church. Nagkakaroon kagad ng madali ang disconnection. Dahil ang iyong attention span, ang iyong pagbibigay attention, maiksing-maiksi, napaka-impatient. At ang naalala pa ay napakahaba ng preaching. Alam niyo naman ako yung maiksi lang mag-preaching. Sabihin mo sa iyong katabi, para sa akin yun eh. Ang message para sa akin. Sino sa inyo nakadama na noon na sa aking pagsishare, nadama niya na parang siya ang pinatatamaan ng message. Pakitaas po ang kamay. Okay, salamat po sa Diyos. Nandito kayo dahil hindi kayo nagalit sa akin. Kinagagalak ninyo na kayo ay tinamaan. Ibig sabihin po nun ay mahalaga. At yan ang titingnan natin ngayon, who cares? Akala ng tao ay hindi siya mahalaga. Akala ko ay hindi ako mahalaga. Kaya kung ano-ano na ang aking, minsan may pagkakataon na ako'y nalasing noon, ako'y nakawala ng pag-asa. Pagkatapos tinatawag ko ang daddy ko, na namatay na nung ako'y 16 years old. Sabi, Daddy, kurahanin mo na ako. Kala mo baga ako'y naririnig niya. Meron ba sa inyong dumating sa point na gano'n, na parang gusto na niyang umuwi kay Lord, o gusto na niyang pumayapa na para matapos ng lahat? Meron bang gano'n? Pakitaas ang kamay nung dumarating sa buhay niya yung gano'n. Salamat sa inyo pakikiisa. Meron tayong ganong mga moments sa ating buhay na hindi na natin mapigilan ng ating mga sarili na yung emosyon natin sumasagad. Pero alam niyo, ang totoo niyan, ito, tinan niyo sa Psalms 142 verse 4. Dito natin umpisahan ang ating pong titingnan ngayong umaga. Sabi niya, look on my right hand and see, for there is no one who acknowledges me. Refuge has failed me, no one cares for my soul. Kayo naman ang bumasa po. Okay, ready? Read.
Tatagalog po, sabi rito, sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang, ni magmalasakit, kahit sino man. Ako mag-isa naghuhugas ng plato, nagluluto, naglalahat, naglalaba. Meron kang mga moments, ang pakiramdam mo, ikaw ay neglected. Ako ang isang example ng isang neglected. 8 kaming magkakapatid, nasa gitna ako. 3 ang kapatid kong lalaki, isang panganay, ako sa gitna, bunso. Sino ang kawawa sa lahat ng yon? Yung nasa gitna. Dahil yung panganay, mahal yon, panganay. Yung bunso, siyempre, baby yon. Ako, burangoso ako. Kaya ako, may feeling ako na ako'y napabayaan. Ang tingin ko, walang pakialam sa akin, I was lost. Ako isang ligaw. Kayo ba nakaranas na yun, ikaw ay ligaw? Sino sa inyo nakaranas ng siya ay parang walang direksyon, ligaw? Pakitaas ang kamay po. Pakitaas ang kamay. Sabihin ko sa inyo, kahit hindi ka nagtaas ng kamay, lahat tayo ay mga tupang ligaw. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, susuling. Hindi natin alam kung paano dalhin natin yung mga mabibigat na yung pagdaramdam, hinanakit, yung ating mga experiences. Hindi natin alam kung saan matatapos. At tayo dumadating doon sa parang tayo nawawala na ng pag-asa. Pero ang good news sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus. Ulitin niyo, mahal na mahal ako. Okay, ready? Ng Panginoong Hesus. Ang ultimate proof na mahal tayo ng Panginoong Hesus ay ang cross. Nakabuka ang kanyang kamay, dugo-duguan siya at malapit nang matapos ang kanyang misyon, sabi niya, tapos naganap na. Ibig sabihin, ginampan niya lahat ng yon para sa iyo at para sa akin upang ipadama niya sa ating lahat kung gaano niya tayo kamahal. Kaya, ang title na, While No One Cared For Me, God Sought Me. Yun ang reason kung bakit siya ay nagkatawang tao. Yun ang reason kung bakit siya pumanaog. Yun ang reason, kahit nung dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, sinilang ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay palayain at mabilang na kanyang anak. At upang kilalang anak, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng anak upang makatawag tayo sa kanya, Ama ko! Kahit hindi ka na alipin, kundi anak at sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan. So, ang umpisa ng ating lesson ay dito po natin makikita sa Luke chapter 14, verse 1. Ang sabi po ay ganito. Ito yung eksena. Ito po yung kung bakit si Jesus ay naandun sa isang handaan. Inanyayahan siya. One Jewish day of rest, kapahingahan ng mga Hudyo. Araw ng kapahingahan ng mga Hudyo. Jesus went into the house of a leader of the Pharisees, isang pinuno ng isang relihiyon na ang tawag ay Pariseo. At this man had asked Jesus to come. Inanyayahan si Jesus na pumunta sa kanyang lugar and to eat a meal with him. And the people there, yung mga taong nandun sa paligid, and the people there, were all watching him carefully. Sabi niyo yan, watching him carefully. Isa pa, bantay sarado siya. Bakit siya binabantayan? Bakit siya inanyayahan? Para siya ay hanapan ng mali. Para siya ay hanapan na kung ano maaari mai-accuse sa kanya. Natatandaan niyo naman yung story ni Jesus sa cross, hindi ba? Siya ay hinanapan ng mga mali, nagkaroon ng mga maling pagparatang sa kanya, mga pagbibintang sa kanya. Ang purpose noon, sa paghanap ng mali, ay para ma-discredito ang Panginoong Jesucristo. Ngayong ating kapanahonan nila, yan ang iingatan po ninyo, yung fake news tungkol kay Jesus. Kung ano-ano, si Mary Magdalene, naging girlfriend ni Jesus, sila ay nagkaanak, at pagkatapos, kung ano-ano mga story na marinig ninyo para i-discredit si Jesus. At madali kang malinlang pag hindi mo alam ang katotohanan. Madali kang ma-fake. Binigyan ka nga ng 500, wala naman salamin si Ninoy. Hindi ba? Pero hindi mo alam na si Ninoy pala luminaw na ang mata. Ganun ba yan? Sabi niya, bakit walang salamin? Luminaw na ang mata .
Nagpa-LASIK na sa Amerika. Mga minamahal ng Panginoon, kung hindi mo alam ang truth, madali kang maligaw sa lie. Tinanong si Jesus ano bang palatandaan ng iyong muling pagbabalik? Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang ni numan. Kaya yun ang kanyang sinabi. Sa panahon na natin ito, hindi dapat tayo ay malinlang, dapat tayo maging malalim. Sa halip na malinlang ay maging malalim. Yun ang reason kung bakit meron tayong growth process. Ito yung growth process natin. Okay. We bring them in, we build them up. We train them for, we send them out. Yan ang ating growth process. Basahin nyo. Ano yung bring them in? Ito yung evangelism. Ano yung build them up? Para malaman mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Mabibuild up ang iyong moral, ang inyong pagkatao, ang inyong pananampalataya, mabibuild up. And then train them for. Iti-train ka para sa ministry and then send them out. Hindi po ito para ikaw ay maindoktrinahan at maging miyembro ng isang religion. No, kalimutan nyo na yung salitang religion. Ang religion ay hindi makatutulong sa tao. Sabay-sabay kayo, sabihin nyo po yan. Yes, ilakas nyo pa. Okay. Ang religion nagdudulot ng gulo. Kaya napakaraming gulo sa buong mundo ay dahil sa religion. It is a religious war. Ang relationship ang nais ng Diyos na magkaroon tayo. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Relationship ang pinakamahalaga sa Diyos. Kaya ito po ang ating titingnan. Nandun siya, kumakain siya, pero pinagmamasdan siya, hinahanapan siya ng mali. Ngayon, ang story natin ay sa Luke 15 verse 1 to 10. Ito po ang babasahin natin ng tuloy-tuloy. Magkakaroon tayo ng Bible reading at dito ko ipapaliwanag yung ating titingnan natin. Ang titingnan natin dito ay kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Okay. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. So alam niyo ng istorya kung bakit siya naandun, kumakain siya. So, inanyayahan siya. At si Jesus, pinagbigyan niya sila. Now, verse 2. Ready? Okay, sabay-sabay tayo. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga iskriba. Oh, wait, excuse me. Yung iskriba, ito po yung mga sumusulat ng Bible nung araw. Nung unang panahon, wala pong imprenta. Kaya ang ginagawa nila, sinusulat kamay. Word for word. Kaya ito isang napakalaking trabaho, yung tinatrabaho ng iskriba. Kaya yung scribe, ang tawag scribe, ay yung nagsusulat. So, nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga scribe. At ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Dahil ang mga religious leaders o ang mga taong banal sa kanyang paningin, hindi gustong nakikisalamuha sa makasalanan. Kaya ito ay nagsasalarawan ng so-called, hindi po naman kayo yun, ano po? So-called Christian. Yung Christian daw, sabihin mo yung word na yun, Christian daw, yan. Ito'y judgmental, ito'y critical, ito'y laging may pula, sila lang ang ligtas, ang iba'y hindi. Yun, ito'y so-called Christian. Ang Christian ay hindi po ganon. Ang Christian ay Christ-like. Kahalintulad siya ni Kristo. So, nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga eskriba, ang sabi nila, ang taong ito nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Ayun, ito ang purpose ng talinghaga. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin nyo? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Yun ang sabi niya sa kanila, hindi ba? Hahanapin mo yung isa, iwan mo yung 99, doon sa pastulan, hahanapin mo yung nawawalang isa. Okay, ngayon, kapag nasumpungan niya, masaya siya, papasanin itong tupang, itong guya na ito na nawala, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, at pagkatapos sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas, ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo,
Sabay-sabay, sabihin niyo yan. Gusto niyang idiin. Gusto niya sabihin, sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99, kaysa ron sa 99, kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Larawan ng religious people. Matuwid sa kanyang paningin, hindi nangangailangan magsisi. Ngayon, o kaya, ito, kung may isang babae at may siyang 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay, hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, nakita niya yung hinahanap niya, isang pirasong pilak na coin. Kaya, sasabihin niya sa kanyang mga kaibigan, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, okay, sabihin niyo uli yan. Okay, mas malakas. Gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Nagagalak si Lord, nandito ka ngayong umaga. Nagagalak si Lord, nasumpungan mong makarating dito at makasama ka namin. Kung ikaw ay first time, we welcome you sa family ng Holy Trinity Bible Church. Praise God. Sama-sama tayong mag-worship kay Lord. At hindi lang ito, nawa ang una at huling punta mo rito, nawa sama-sama tayo na magkaroon ng kalaguan at magpagamit tayo sa Panginoon at magamit tayo ng Panginoon na hanapin ang iba pang mga nawawalang tupa. Gusto ng Lord na nandito ka na ay nasumpungan ka na niya, magkaroon ka na ng kalaguan para sa kanyang, alam nyo, pag-ibig at magandang layunin sa bawat isa. Amen ba tayo doon? Now, ito ang background. Ito nakita natin. Nandun siya, kumakain siya, and they were watching him carefully. At nakita natin ang story. Dito sa verse 7, sabi rito, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Dito sa verse 10, magkakaroon ng kagalakan ang mga anghel ng Diyos. So, there is so much joy sa isa lamang na nagrepent. There is so much joy in heaven sa iyong pagdating ngayon at nakaisa kang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon na kasama naming lahat. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Sino sa inyo rito ang makasalanan na inaamin niya na siya makasalanan? Pakitaas po ang kamay. Sino pa rito para sa iyo? Sino pa rito para sa akin? Sa church, sa Holy Trinity Bible Church, bawal po ang perfect. Pag ikaw ay perfect, hindi ka karapat-dapat dito. Only imperfect people allowed inside. Mga imperfect lamang. Sapagkat alam nyo, yun ang hinahanap ng Panginoon, never na tayo maging perfect. Nagigets nyo sinasabi ko? Buong buhay natin. Pagsusumikapan natin yun, sama-sama po tayo. At ako po, kasama ng aking mga team, committed na tayong lahat magkaroon ng kalaguang espiritual. Upang tayo, sama-sama, magbigay papuri at atin pong mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Amen po. Alam ni Jesus na siya, ito, kukorni rin doon sa imbitasyon na yan. Alam niya. Maraming beses na pong nangyari yan sa akin. Noong minsan, inanyayahan ako doon mag-share doon sa Wawa, sa Montalban. Pagkatapos doon, inambush ako ng isang grupo na ang paniniwala ay law, mga lawyer sila. Isang miyembro ng isang relihiyon. Hindi ko na po babanggitin kung anong relihiyon sila. Pero tayo pong mga Christians, tayo po yung naniniwala sa grace ng Diyos. Alam niyo yung grace ng Diyos? Yung, sa Ephesians 2:8, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, ayon sa grace ng Diyos, yun. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng ating, pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito ay regalo o kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyo, hindi ito mula sa atin, mula sa Diyos na tinanggap natin, hindi, sabay-sabay. Okay, ready? Ulit-ulit, lakas. Hindi ito dahil sa aking mga gawa, kaya't wala akong dapat na ipagmalaki kanino man. No boasting.
Kaya sa ating pong church, dapat po ang mga churches, yung tunay na churches po, yung talagang naniniwala na ang kaligtasan natin ay dahil kay Jesus. Dahil kung ang kaligtasan natin ay dahil sa ating pagsunod at sa ating gawa, si Jesus na walang saysay ang kanyang kamatayan sa cross. Ang kanyang kamatayan ay walang kabuluhan. Tama? Tama po? Kaya dito nagsisimula ang lahat. Nung tayo lumapit kay Jesus, nung tayo ay tanggapin ni Jesus, nung tayo tumanggap sa Kanya at ang Espiritu ay magbalik sa atin, dito nagsisimula ang lahat. So hindi ito dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. At anong ginawa ngayon? Ito ang isang ultimate na demonstration how God cares for us. Ito. Nung anyayahan si Jesus, inire-represent niya accurately ang God the Father. Inire-represent ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tatay, ang kanyang ama, ang Diyos Ama. Now, number 1, paano niya dinemonstrate? Ano nakalagay? Basahin ninyo. God has so much compassion for me. Okay, pwede po bang mas malakas pa ron? Ganun na lang kalaki ang kanyang kahabagan at compassion sa ating lahat. Ang mga tax collectors, yung mga naniningil ng buwis nung panahong yon, ito po ay tinuturing ng mga traidor. Kasi po ito yung mga Israelita naniningil ng buwis sa mga Hudyo at ang nasingil nilang buwis ibinibigay sa Romano. Yung Romans, yun ang nag-conquer sa kanilang bansa. Kumbaga, ito para mas madaling maintindihan, kumbaga, panahon ng Hapon, maniningil ka ng buwis, ng tax, tapos yung masisingil mo, bibigay mo sa Hapon. Natatanda niyo yung panahon ng Hapon, di ba? Nung giyera, tatanda niyo tayo magkakasama doon, nung panahon ng Hapon. Tapos, meron pang makapili. Alam niyo yung makapili? Narinig niyo na ba yung makapili? Nagsusuot ng bayong na may butas. Ito, trader to sa Japan. Ito ay miyembro ng mga lumalaban, mga rebelde sa Hapon. Alam niyo yung mga ganon? Nagte-trader? Okay, now, itong mga tax collector, hated ito. Kinasusukluman ito ng mga Israelita. So, ito ay mga lost, ang mga taong ito. Mga taong, alam mo, hindi mo yung gagawin kung hindi ka naliligaw. Hindi ko gagawin yung mga ginawa ko noon kung hindi ako ay ligaw. Napakarami ko pong nagawa na nakakahiya ko ng banggitin. Dahil ako ay ligaw. At alam kong ikaw, nakaranas ka na rin maging ligaw. Okay, tapatan. Sino sa inyo ang naging ligaw? Pakitaas ang kamay. Di ba? Kung ano-ano nagawa mo. Meron akong mga nakakounsel na binibenta ang kanyang pagkababae dahil sa cellphone. Binibenta ang kanyang pagkababae para masunod ang kanyang kapritsyo. At hindi ako nagbibiro noon. Pero huwag ninyo silang, ganyan ang kasama ko sa church. Siya, itsura lang. Yan ang mahal ni Jesus. Mahal niya ang makasalanan. Kaya na parito ang Panginoong Jesucristo para sa makasalanan, hindi para doon sa mga righteous sa kanyang paningin. Nag-question sinasabi ko, mahal na mahal ni Jesus ang mga makasalanan. Ang kinasusuklaman ni Jesus ay kasalanan. Hindi ang makasalanan. Ha? Paano ba ibig sabihin nun? Nakikita niyo ba yung aking sabihin? Di ba napakahirap intindihin? Paano gagawin niya? Mahal ni Jesus ang makasalanan, pero ayaw niya ng kasalanan. Di ba siya nagawa nun? Yung gawa ng makasalanan, kinasusuklaman ng Diyos. Pero ang makasalanan, mahal ng Diyos. Pastor, paano nangyari ang lahat ng iyon? Yun ang grace. That is the grace of God. Ibinigay ng Diyos yung ating kailangan, hindi yung nararapat. Sabi sa Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay. Ngunit ano sabi niya? Ngunit, ano yung ngunit dyan? Sabihin niya, basahin niyo ngunit. Ngunit, okay, sige, lakas. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob, regalo ng Diyos. Ang grace,
ibinibigay ng Diyos sa atin ang ating kailangan. Hindi ang nararapat sa atin. Sino sa inyo nakagawa na ng kasalanan? Pakitaas ang kamay. Nung naunawaan nyo, nung nakakilala kayo kay Lord, hindi ba nagsisimula nyong iwasan o bawasan? Tama. Kaya sabi ni Jesus bago nalagutan ng hininga, Ama, patawarin niyo po sila, hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo ba yung makasalanan o yung mga tao na gumagawa ng mga kasalanan, kaya niya nagagawa yun, hindi lang niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Anong ibig kong sabihin po? Galit na galit tayo sa mga chismosa. At sinong hindi? Dahil ichinismis ka niya. At kung ano ichinismis sa iyo na walang katotohanan, dahil sa inggit. Nasusundan niyo ako? Pero alam niyo, kaya siya ganun kadaldal, kaya ganun ang chismosa, yun ay kanyang strength, pero akala niya ay yun ay kanyang weakness. Akala natin kanyang weakness, pero yun ang kanyang strength. Alam mo yung mga nagagawa mo, mga kamalian, is actually your strength. Being misused. Nagagawa mo because of immaturity. Dahil hindi mo pa nalalaman ang iyong ginagawa. Napakarami kong nagawa noon, pero kaya ko nagawa, tulad ng masyado akong pangahas, masyado akong gumagawa ng maraming bagay. Pero alam nyo, kaya ko nagagawa yon dahil hindi ko pa alam ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, patawarin niyo po sila, Ama, hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bago pa tayo pinanganak, pinatawad na tayo ng Diyos. Dahil hindi natin nalalaman ang kanyang ginagawa. Pero ligtas, hindi po. Dahil kailangan mong tanggapin ang tagapagligtas. So ito ang tinitingnan natin dito. Gaano kahalaga sa Panginoon ang mga taong hindi ligtas? Paano kahalaga sa Diyos yung mga nakakagawa ng mga kamalian na ito, dahil sa mga kamalian na nagagawa, ilan sa inyo ang naging katulad ko na pinagsasalitaan ng hindi maganda? Na laging, pangalan mo sinabi, duduktungan ka agad dyan ng maraming mga negative na comments, napulaan, nahusgahan. Sino sa inyo mga nahusgahan? Dahil sa nagawa mo, parang hindi ka na makaahon-ahon doon sa pinanggalingan. Nandito pala yan, malikot ang kamay niyan. Paano yung malikot ang kamay niyo? Hindi tumitigil. Malikot ang kamay niyan. Oo, di ba? Sino sa inyo, huwag na, baka hindi kayo umamin eh. Pero ako, mangungupit din ako eh. Mangungupit din ako. Ang misis ko naman ay manggugupit. Pero ako mangungupit. Mga minamahal ng Panginoon, nagawa ko ang mga bagay na yon dahil hindi ko alam ang aking ginagawa. Hindi ko lamang alam. Ako'y immature. At ang maraming mga tao, ang basihan ng kanyang actions, basihan ng kanyang emotions, ay bunga ng immaturity. Ang nanay mo, kinaliwan ng tatay mo, iniwan ng tatay mo, tapos pinalaki kayo. Tapos hindi niya malaman kung paano kayo pag-aaralin at lahat. Tapos ikaw ay isang batang ligaw. So ikaw ay sakit ng ulo ng iyong nanay. Lagi kanyang minumura, sinasaktan, pinapalo at kung ano masasakit na salita ang binigay sa iyo. Ngayon, lumaki ka ng ganon, ang actions mo, ang basihan, ay yung action ng nanay mo, ikaw ay nagre-react sa nanay mo. Katulad ko, nabalo ang nanay ko when she was 48. Namatay ang daddy ko when I was 16 years old, say 53. So, ang nanay ko, dahil sa kanyang nararanasan, napakainit ng ulo niya. Salamat sa Diyos, akong pinagdiskitahan niya. Akong laging minumura, ako pinagsasalita hindi maganda, dahil akong laging nasa tabi niya. Ipinagdadrive ko siya, kinukumpuni ko ang sasakyan namin, ako lagi nasa tabi niya, ako lagi namumura niya. At alam niyo, noon gusto kong mamatay na ako para makita ko ang nanay ko, mahal niya ako, sasabihin, mahal na mahal ko. Parang bagang ang multo ay parang yung napapanood natin sa sine. Oo, na ang nanay ko, iiyakan ako doon sa aking burol at pagkatapos, gustong-gusto ko mamatay na ako para ko iyakan ng nanay ko. At nung ako'y 40 years old, ang nanay ko nasa tabi ko, sabi niya, ito ang pinakamabait kong anak. 1980, nadokling ako. Hindi ba, nakita ninyo kung papaano ang kabutihan ng Diyos? Na lahat tayo, nabubuksan tayo kung ano yung mali nating pananaw, yung ating maling perspective. At itong dinedemonstrate na titingnan natin dito,
ito yung mga makasalanan, being misjudged, ito yung mga kinasusuklaman, ito yung ayaw lapitan. Nagigis yung sinasabi ko? Pero ang nakikita natin dito, sa verse 1 ng chapter 15, itong mga sinners na ito, itong mga makasalanan na ito, nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, tanguan mo. Ikaw yung makasalanan ka. Yan. Nakikinig kay Jesus. Bakit nakikinig kay Jesus ng mga makasalanan na ito? Sapagkat yung mga Pariseo, yung mga religious leader, yung mga pinuno ng mga simbahan, iba ang tingin sa kanila. Kaya sila hindi makalapit sa mga yon. Katulad halimbawa nung panahon nila Padre Damaso, napanood niyo yung No Limit Tangere, napanood niyo yung El Filibusterismo, nakita niyo yun, sinulat ni Jose Rizal. Nakita natin kung paano yung pagsasalarawan ng mga religious people. Ang mga religious people, critical, hypocrites, judgmental. So ito yung na-experience nila doon. Iba nung makita nila si Jesus. Kaya sila, naandun itong mga sinners na ito, they're willing, they're eager to listen to Jesus. Kasi si Jesus, hindi judgmental. Si Jesus, ina-accept sila for who they are. Tinatanggap sila. Tanggap ako. Ito nagpabago sa akin. Ito nagpaiba ng aking lifestyle. Ito nagpabago ng aking takbo ng pag-iisip. Ito naging dahilan kung ba't iniwan ko ang aking bahay at trabaho sa Amerika. Umuwi ako sa Pilipinas. Ito dahilan kaya ako naglilin. Ito dahilan kaya tayo may church. Pinadama sa akin ng Panginoon na ako'y mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Kaya narito ka ngayong umaga, ang Panginoon na nagdala sa iyo dito. Hindi sila nagpunta kay Jesus upang makinig ng madaling mensahe. Napakagaang ng mensahe. Mababaw ang mensahe. Maraming mga ganyan ang tingin sa akin. Si Pastor Velasco, mababaw magmensahe, puro salvation na lang ang alam niyang ituro. Siya nga, bakit maraming leaders ang church? Ito. Hindi sila punta kay Jesus upang marinig nila na ikino-compromise ang sin. Upang sabihin sa kanila, okay lang naman yung kasalanan mo, huwag ka lang mahuhuli. Okay lang naman, ikaw ay may girlfriend sa opisina, huwag mo papaalam sa misis. Hindi ganun ang sinasabi ni Jesus sa kanila, mga minamahal ng Panginoon. Hindi sila nagpunta ron dahil si Jesus ay gagawa ng mga sensational na mga milagro na papakita sa kanila ang lahat ng iyon. Hindi po. Dahil si Jesus ay may compassion sa kanila. Kaya sila, pinapalibutan siya ng mga sinners na ito, nakikinig sa kanya, eager and willing to listen to Jesus. Dahil si Jesus, daman-daman nila ang sincerity. Daman-daman nila ang compassion. Daman-daman nila yung acceptance. Sabihin mo na yun, acceptance. Aywan ko lang kung nararamdaman nyo na pagpasok nyo pa lang dito, daman-daman nyo ang acceptance. Daman-dama. Sino sa inyo nadaman niya yung acceptance? Pagkataas mo ang kamay. Accepted tayo ng Panginoon. Kaya dapat bawat ang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na si Jesus ang nananahan sa puso niya, dapat ay meron kang ganon. Pwede kang may acceptance without approval. Ano? Pwede mo ma-accept ang magnanakaw, pero wala kang approval sa magnanakaw. Ma-accept mo ang nangangalo niya, pero hindi mo yun ina-aprubahan ang pangangalo niya. Nakukuha niyo po ba siya? Sabi ko, kaya mong ma-accept dito ang mga drug addicts, pero hindi mo ina-aprubahan ang pagiging addict. Amen po ba mga minamahal ng Panginoon? And this is Jesus. He caters the needs of the sinners. Acceptance. Ano man ang iyong kasalanan, ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang iyong nakaraan, hindi yan mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay ang decision mo ngayon. Natanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At makita mo ang kagandahang loob ng Diyos. Sa verse 2, tingnan ninyo.
Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga eskriba. Sabi niya, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Alam niyo, sa mga Hudyo, pag ikaw ay nakisalo, ibig sabihin, nakikipagkaibigan ka. Kaya si Jesus, kung nakikisalo siya sa mga makasalanan, ibig sabihin, friendship with the sinners. Nakukuha niyo pa ba yan? Pwede ka bang makipag-friendship sa mga makasalanan? Tinatanong ko na kayo. Kung naiintindihan niyo ako. Pwede ka ba makipagkaibigan sa makasalanan? Nang hindi mo inaaprubahan ang kanyang kasalanan. Na ipinapanalangin mo yung kanyang kasalanan. So, itong friendship na ito ang ayaw ng mga tao doon. Tingnan nyo, anong nasa kalooban ng tax collectors? Alam nila na sila'y sinners sa mata ng mga tao, sa mga religious leaders. Yes? Amen ba tayo doon? O ikaw, kung halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa beer house, halimbawa, kung ay kilala ikaw ng mga na babae, na babaeng plaza, okay? Hindi ako nagbibiro na meron talagang ilan sa inyo na nanggaling doon. Babaeng plaza, babaeng may kausap doon, may bugaw. Okay? Nakikita siya sinasabi ko, mahal ka ng Diyos. Alam niya na ikaw ay naliligaw lamang. At siya ay naparito para hanapin ang mga naliligaw. Yung mga Pharisees, sa mata ng mga Pharisees, ang mga Pariseo, sila yung mga religious people at ito ang action ng mga religious people. Sila ay self-righteous. Sila ay matuwid sa kanilang paningin, ang mga Pharisees. Sila ay condemning at judgmental at katulad din yan ng mga so-called Christians sa ating kapanahunan. Amen po. Kaya ang iba sa inyo, napakatagal nang inaanyayahan. Bakit ngayon ka lang nagpunta sa Christian church? Bakit ngayon mo lang hinahanap sa Christian church? Bakit nung marinig mo, patuloy ka nagbabalik? Sapagkat accepted tayo ng Panginoon kahit na sino pa tayo. Kahit saan pa tayo nanggaling, accepted tayo ng Diyos. In Jesus' name. Si Jesus, very compassionate, very forgiving. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano yung ginagawa nila? Ginanot ang balbas, sinampal, dinuraan, pinutungan ng koronang tinik, kinutya, hinubaran. Tapos sasabihin niya, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. The same with me. The same with you. The same with us. Accepted tayo ng Diyos. Amen po. So, paano na ipakita ng Panginoong Jesucristo? Kumakain siya, kasama sila. Ibig sabihin, tanggap kita. Magkakaibigan sila. Kung ano man ang iyong pagkatao, nakaraan, kung ano mo yung mga, bakit ito, alalahanin mo sa number 2. Jesus came in the flesh to search for me. Yan. Sabay-sabay, basahin ninyo. I-personalize nyo mabuti at bigyan nyo ng tiin at unawa. Okay, ready? Read. Ang pagkakatawang tao ni Jesus ay para ako'y hanapin niya. Para ako ay hanapin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen pa? Kaya ito naman, ang makikita natin dito sa ating binasa sa Luke chapter 15. So ito po, sinasabi ni Jesus, iniiwan ng shepherd ang 99 sa ilang upang hanapin ang isang tupa na nawawala. Yan ang kanyang sinabi sa kanila. Tingnan nyo, basahin nyo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila. Okay. Ano sabi niya? Talinghagang ito. Ready, read. Verse 4. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ang siyang naputsyam sa ilang, hanapin na wala hanggang sa matagpuan, di ba? Kapag nasumpungan, masayang masaya at kanyang papasanin. Tingnan nyo ito, kung ikaw ay may 100, tapos ay malakas ang ulan, tapos ay nawawala yung isa, hayaan mo na nga, meron pa naman akong 99. May 99 pa lang ako. Sa Diyos ay hindi ganon. Ang isa lang ay mahalaga sa Kanya. Ang bawat isa sa atin ay may halaga. Kahit nandito ka ngayon, tinitiyak ko, ang nagdala sa iyo rito ay ang Espiritu ng Diyos. Kahit na kaibigan mo lang ang nag-anyaya sa iyo, kaya ka naririto, dinala ka
ng Espiritu ng Diyos sa lugar na ito para magsama-sama tayo at magpuri sa Kanya at magpasalamat. Amen po. Tignan nyo, sa parable ng lost coin, tignan nyo, ito naman. Okay, sa verse 8. O kaya, kung isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Ang bawat isa ay mahalaga. Pero ito, ang ginawa, 10 ang pilak, 10 pirasong pilak na wala ang isa. Bukas na lang. Kung nawala, bukas na lang. Marami pa naman, meron pa akong 9, meron pa akong pera. Pero sisindihan niya ang ilaw, pupunta siya rin sa silong, hahanapin niya ito, at pag natagpuan niya ito, hanapin mabuti, pag kinasumpungan niya, sasabihin niya, makigalak kayo sa akin. Natagpuan ko, nawawala, ngayon ay natagpuan ko. Na-imagine niyo ba ang kagalakan ng Diyos na naandito ka na ngayong umaga at kasama kong sumasamba at nagpupuri sa Kanya? Amen? Tupa man o coin may halaga. Hindi lang, ito may karugtong pa pero hindi lang natin babanggitin ngayon. Pero ang karugtong pa nito, 3 yan eh. Yung una, lost sheep. Ang pangalawa, lost coin. At ang pangatlong istorya nito, lost son, yung prodigal son. Karugtong ito nito, yung prodigal son. Sino nakakatanda ng prodigal son? Karugtong ito. Ang bawat lost, mahal ng Diyos. Amen po. So, tingnan nyo, yung lost coin ito. Dito, ang pinakikita ni Jesus, ito'y amazing. Nung siya ay, bago ipagkanulo ni Peter, sinabi ba ni Jesus na kay Peter na, kasi sabi niya, ako'y huhulihin, ako'y iiwan ninyo, magtatakbuhan kayo. Sabi ni Peter, kahit magtakbuhan silang lahat, hindi ako tatakbo. Handa akong mamatay, nakasama ka, Panginoon. Tapos sabi ni Jesus, Pedro, bago tumilawak ang manok, natatandaan niyo yan? Bago tumilawak ang manok, 3 times, i-deny mo ako ngayong gabi. Nakita niyo yan? So alam ni Jesus kung ano yung magaganap. Ang pagsubok ko, ipagsawsaw ko at isubo ko sa Kanya, siya ang magkakanulo sa akin. So diniretsa niya si Judas. Pero naghudas pa rin eh. Pero akita ninyo rito na bago pa mangyari ang isang bagay, alam ni Jesus. So, bago siya ininyayahan, alam ba ni Jesus na may mag-aanyaya sa Kanya? Yes or no? Oh, alam ba niya na kaya siya inyayayahan? Para siya bantayan na siya magkamali. Alam? Sa kabila noon pinuntahan. Sapagkat itong pinakahihintay niyang pagkakataon para ma-represent niya accurately ang Ama. Kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao. Accurately, i-represent. Gusto niyang i-represent, gusto niyang ipakita, hindi lamang doon sa panahong yon sa mga Pariseyo, sa mga religious people, kundi hanggang sa panahon natin ngayon na napakahalaga sa Kanya ang bawat isa sa atin. At napakahalaga sa Kanya ang bawat isa sa kanila na wala pa sa kapulungan natin. Ganun kahalaga sa Diyos. Kaya ito, inire-represent niya accurately kung ano ang kanyang gagawin. At ito ang kanyang pinakita rito. Ito po, susunod. Ito yung efforts na dinemonstrate ni Jesus. Ito yung efforts na ito. Dito sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Ito yung efforts niya. Okay, basahin muna natin hanggang verse 8. Na siya, si Jesus daw, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kayo naman magbasa. Okay, basahin po ninyo. Okay, ready? Hindi niya. Okay, sa English. Tinan po sa English to. Para yung iba sa inyo. Although he was in the form of God and equal with God, he did not take advantage of this equality. Hindi niya sinamantala o hindi niya ginawang equal siya sa God. Why?
Yun ang purpose niya, nagkatawang tao siya. Sa anyo ng taong makasalanan. Yung sinasabi po sa Romans chapter 8, verse 3, sabi rito ay ganito, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa kalikas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong yon, hinatulan sa kanya ang kasalanan. Kaya ang kasalanan ko at kasalanan mo, sa kanya inihatol. Kaya pag tinanggap mo siya, ang kasalanan mo, napunta na sa kanya. Hatol na ang kasalanan mo. Kasi hindi ka nahahatulan. Kaya sa verse 1, sabi rito, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Kayo naman. Yun. Yun ang purpose niya ng pagkakatawang tao. Kahit sabi niya, sapagkat, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, law of sin and death. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga na ang pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Malaya na. Kayo inaawit na, ako'y malaya. Wala na tayo sa law of sin and death. Eto ngayon, pinag-ilooban tayo ng law, ang binigay sa atin, law of spirit to gives life. Batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo. Kayo naman magbasa nun. Batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Isa pa. Mas malakas. Bunga ng. Hindi basta na. Bunga ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya pag tinanggap mo siya at nakipag-isa ka sa Kanya, wala ka na sa batas ng kasalanan at kamatayan. Nasa ilalim ka na ng batas ng Espiritong buhay, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Yung Espiritong humiwalay sa atin, ibinalik sa atin ng Diyos dahil sa Kanya. Why? Dahil ang kasalanan natin, pinawi. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ulitin niyo yun. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya pag nanalig ka sa Kanya, inalis ang kasalanan mo, inako niya, at ang natanggap natin ay ang Kanyang kabanalan. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. It takes faith. Pag Diyos ang pinag-usapan, ang kailangan natin ay pananampalataya. Pag Diyos ang pinag-usapan, anong kailangan natin? Yan ang gusto nating mag-level up. Kaya meron tayong growth process. Now, ang titingnan natin dito, yung effort ni Jesus. Ito ang mag-i-encourage sa atin, yung effort ni Jesus. Although He was in the form of God and equal with God, He did not take advantage of this equality. Okay, sa Tagalog. Okay. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, okay, tinan niyo, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Yun ang ginawa niya. Katulad natin. Para siyang isang binilang na makasalanan. Siya walang kasalanan, ibinilang na makasalanan. Hinubaran niya ang kanyang sarili ng pagiging Diyos niya. Verse 8. At palibhasa'y natagpo sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ginampanan niya yung hindi makakayanan ng mga nauna, yung mga sila Moses, yung mga ibang mga saints. Hindi. Siya lamang ang tanging taong walang kasalanan. Lahat ng yun may kasalanan. Nasundan niyo ako? Walang maaring gumanap ng kanyang role sa cross. Nagigets niyo ako? Lahat yun mga makasalanan. Ang sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan niyang gawin yan. Siya lamang ang qualified. Siya lamang ang walang sala. Bagamat siya ay walang sala, binilang siyang makasalanan, alang-alang sa atin, upang makipag-isa tayo sa Kanya at nang sa ganon, tayo ay mababanal sa harapan ng Diyos. Sabay-sabay. Ready? Read. Ulitin natin yon. Mas malakas po. Ngunit, dahil sa atin, dahil sa akin, sa iyo, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen.
Ang hinahanap na natin ng Diyos ay ang ating lubos na tiwala sa Kanyang paraan. Tayo maraming gustong paraan. Gusto nating paraanan pati ang ating salvation. Pero ang paraan ng Diyos lamang, sabi niya, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So gusto natin na sarili nating pamamaraan. Hindi tayo makapayag na ibang paraan. Pero there is only one way. Sabi ni Jesus, I am the way. Ako ang daan. Ako, hindi kami. Ako ang daan. Isa pa. Sumagot si Jesus. Ready? Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. There is no other way. Kaya niya ginampanan yun sa cross. Kaya siya ay nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Yan ang initiative ng God. Amen po. So, una, siya ay Diyos, ngunit hindi pinanghawakan ang pagiging Diyos. Pangalawa, okay? Naging lingkod katulad ng tao. Okay, sa verse 7, kundi hinubaran niya kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tulad ng tao. Okay. C. Letter C. Naging masunurin. Ready, read. As a man. Dahil siya nagkatawang tao. Sabihin niyo muna yun, nagkatawang tao. Okay, ulitin mo ulit. Hindi tao lamang. Isa pa. Mas malakas. Iba yung tao lamang at saka yung nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao. He came in the flesh for you and for me. Pero hindi siya human being na katulad natin. Dahil kung siya katulad lang natin, ang sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino man. Walang sino man. Sabay-sabay. Walang sino man na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya hindi siya pwedeng tao lamang. Siya ay nagkatawang tao. Big difference po. At yan ay matagal kong pinag-aralan at tiningnan at sinuri. Kaya hindi ko po kayo maring iligaw. Hindi ako naliligaw at hindi ko kayo pwedeng iligaw. Nasusundan niyo ba po ako, mga minamahal ng Panginoon? Pinag-aralan kong mabuti, tiningnan kong mabuti, sinuri kong mabuti sa salitang Hebreo at saka sa Greek, tiningnan kong mabuti. Amen po. So, dito po sa naging masunurin hanggang kamatayan sa krus, verse 8. Okay, tinan niyo. At palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, baging kamatayan sa krus dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya binayaran niya tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. At doon niya tayo iniligtas. Kaya pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat ng sala mo ay napunta sa Kanya. Bigyan ko kayo ng isang example. Sa buong panahon ng kanyang earthly ministry, si Jesus, lagi niyang ipinakikilala ang Diyos sa kanyang Ama. Ang aking Ama na nasa langit, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Lagi niya ririnig, Ama, hindi ba? Pero nung mamamatay na siya, anong sabi niya? Eli, Eli, yama sa baktani. Ano ibig sabihin nun? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Salitayan ng taong desperate. Salitayan ng taong parang pinabayaan, ibig sabihin, makasalanan, hinayaan siyang mamatay o mapahiwalay sa kanya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Anong nangyari? Sa salita natin, anyari. Bakit sinabi ni Jesus yung ganon? Dahil nung oras na yon, lahat ng kasalanan ng mundo napunta sa kanya. Rapist, killer, murderer, adulterer, liar, lahat napunta sa kanya. Kahit ano man ang kasalanan mo, huwag ka nang mag-isip. Kahit ano pa, huwag ka nang mag-iimbento. Lahat yun napunta na sa kanya. At pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, naniwala ka sa paraan ng Diyos, ang kasalanan mo napunta sa kanya. Tinubos niya tayo. Yung sa Colossians 2:14, tinan niyo po, ito ang ginawa niya. Kaya napakahalaga ng kanyang role at napakahalaga itong ating tinitingnan. Pinawalang bisa, sabay-sabay po kayo magbasa. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa isa pa. Mas malakas po doon. Ano pa? Ano pa?
Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Siya ang solusyon ng Diyos sa hindi kayo magawa ng tao. Mag-iisip ka anong religion para ako'y maligtas, saan ako sasali, wala. There's no such thing. Walang religion na maaaring makaligtas sa atin po. Amen po. Maliban sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. Kaya kung yun ang ating titingnan, makikita natin dito yung effort ng Diyos kay Jesus Christ. Ito yun. Okay, basahin natin yung ABC natin na ito. Okay, tino. Okay, ready? Read. Oh, B. Ganyan. Okay, C. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, sabi mo sa katabi mo, binayaran niya ako. Oh, sa kanya lahat ng kapurihan. Amen po. Kaya itong message na ito, ini-encourage tayo ng Panginoon. Na huwag tayong simba ng simba. Huwag kang, tigilan mo na ang kasisimba. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, titigilan ko na ang kasisimba. Mas malakas. Oh, yung iba sa inyo, nagtataka. Ano ba yun? Ayaw na akong paatinin ni pastor. Hindi. Tigilan mo na ang kasisimba kasi ang pagsisimba ay para sa tao. Ang pagsamba para sa Diyos. Ang pagsamba ay pag-aalay ng buhay sa Diyos. Ang buhay mo ay alay mo sa Kanya. Binili tayo ng malaking halaga, kaya ang katawan natin ay hindi na atin. Nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Teka nga, tanggapin na nga muna natin para tayo makasiguruhan, okay? Sambitin niyo itong panalangin ito ng buong puso. Sige po. Ganito. Mahal na Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Pag-ibig na walang kapantay. Na bago pa man ako isinilang, inilaan mo na para sa akin. Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, namin Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso para sa Kanya. Sambitin niyo ng buong puso. Mahal na Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa akin. In Jesus' name, Amen. Amen. Nung tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo, ang kasalanan natin napunta sa Kanya. Ang Kanyang kabanalan, ipinagkaloob niya sa atin. Ang Holy Spirit, kasama natin. Ibinalik niya ang Holy Spirit na napahiwalay sa atin. So anong ibig sabihin nito? Dito magsisimula na tayo ay hindi nag-e-exist lang. Alam niyo, nag-e-exist na tao, pahapay-hapay. Kung anong ihip ng hangin, doon siya. Pero hindi na tayo ganon, na pahapay-hapay. Meron na tayong direksyon. Bakit? Sapagat ang banal na Espiritu ay nasa ating puso. Siyang magtuturo, siyang magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Sabay-sabay. Ngunit ang panatnoob ay isa pa. Ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, siyang tuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo sa kanyang lahat ng kapurihan. Sino ang natuturuan? Sino lamang ang pwedeng turuan? Ang nagpapasakop. Nagpapasakop sa teacher. Katulad ko, nagbubulak-bulak ko. Hindi ako maturuan ng teacher. Nung panahong buhay pa ang tatay ko, high school ako. Nung nakagraduate ako, nung namatay na ang tatay ko, nagtrabaho ako nagbabayad ng matrikula ko, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Naging mas seryoso ako at naging mas responsible ako. Mga minamahal ng Panginoon, it's time for us to be responsible. Responsible sa ating spiritual growth. Responsible para sa ating family. Responsible para sa iyong mga magulang. Responsible para sa iyong mga anak. Responsible para sa iyong mga kapatid. Responsible para sa mga kapatiran.
Amen po ba tayo doon? At tayong lahat, sama-sama tayo. Kulang pa sa atin yung nagdi-distribute. Hindi ko naman pinapanalangin na magkaroon pa ng bagyo. Panalangin ko't hindi ay meron. Sabi ni Jesus sa sanlibutan may kapigatian. The more na merong ganyang sakunan na nangyayari, trahedya na nangyayari, pagpapalain tayo ng Diyos para mayroon tayo maitulong sa ating kapatiran. At tayong lahat kikilos ng sama-sama. Sapagkat ang buhay mo ay hindi tungkol sa iyo. Ang buhay mo ay tungkol sa Kanya na siyang lumikha sa iyo. Ang buhay ko hindi tungkol sa akin. Sabi nga, ang buhay ko ay tungkol sa Kanya na may lumikha sa akin. Doon nagbago ang pananaw ko nung ma-realize ko yun. Binili niya ako sa malaking halaga. Kaya't ang katawan kong ito, hindi na akin, dapat itong gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. At siya, makikita natin dito, God is searching for me persistently. Ano ibig sabihin yun? Hinanap niya ako ng buong tiyaga. Hinanap niya ako ng buong masugid. Buong mapilit na paghahanap sa akin. Persistent ang God. Ginawa niya ang lahat-lahat para ako'y hanapin. Sabi sa John 13:15, ay ganito. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. So yung kanyang pagkakatawang tao, kung ikaw ay Christian, kung nananalig ka kay Christ, iwasan ninyo yung puro pakikinig sa kung ano-ano. Amen po. Hanggat hindi pa kayo trained na salain, i-filter kung ano yung dapat yung i-filter. Hanggat hindi pa kayo trained, makinig lang muna kayo for the meantime sa akin po bilang pastor. Para ma-guide ko kayo. Para hindi po kayo kung ano-ano ang marinig ninyo at kung anong marinig ay siyang gagawin, hindi po. At ako po yung nagtitiwala sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon na tayo ay maging matuwid, na tayo ay tutulungan tayo ng Panginoon na magampanan natin yung nais niyang ipagawa sa atin po. Ang Panginoon ay napaka-persistent. Merong 100, iniwan niya ang 99, hinanap yung isa. Merong 10 pirasong pilak, na walang isa, iniwan yung 9, sinindihan ng ilaw, hinanap niya. At nung matagpuan, isang common, lahat sila ay nagagalak. Tinawag niya mga kapitbahay, nagkakaroon ng kagalakan sa langit, nagkaroon ng kagalakan sa mga kapitbahay, nung masumpungan ang tupa na nawawala. Amen po. Ganyan tayong kahalaga ang bawat isa sa atin po. Sabi niya, makipagsaya kayo sa akin. At alam niyo po, para sa inyong mga invited ngayong araw na ito, na naririto, inyong kasama, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sinisikap po ninyo na maabot yung iba. Yung iba sa inyo, kusang loob na dumarating. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, inakay ka niya. At kayo po ba'y nakakadama ng kapayapaan at acceptance kay Lord? Sino po nakadama noon sa kanyang puso? Yung pong ating pinag-aaralan ngayon. Tuwan-tuwa si Lord na ikaw ay narito ngayon at ang iyong response, nais niya, ay ikaw ang magtapos ng message na ito. Paano ibig ko sabihin? Ang ending ng message ay ikaw. Sabi mo, ang ending ng message, sabi sa katabi mo, ikaw. Tutugon tayo sa Panginoon na hanapin ang mga nawawala. Tupa ng Panginoon. Amen po? That is one thing that matters to God. Napakahalaga sa Diyos. Let us all pray for the lost. Huwag natin pabayaan na tayo nag-i-enjoy sa mensahe, nag-i-enjoy tayo sa pag-asa dahil nakarinig tayo ng mensahe, nagbigay sa atin ng pag-asa. Abutin natin yung mga nawawalan ng pag-asa. God so loved the world. Mahal na mahal ng Panginoon ang bawat isa. Amen po. Tanggapin ninyo ang mga pagpapala, ang mga kaloob ng Panginoon na nais niyang ibigay sa inyo. Hindi ko alam ang detalye, kaya ang prayer ko po generalize, pero tanggapin niyo ng buong puso, ano man yun. Healing, it could be relational, financial, alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan.
And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.